Para sa inyong mensahe o katanungan, mag-text lamang sa cellphone number 0907-948-0322 o mag-comment sa ating Facebook fanpage livestream sa 103.7 Radyo Natin Tabuk. Magandang tanghali, Mayor! Okay, naimbag kinagasat nga pangal daw tayo amin kakailihan. Adaptoy tayong manan programa Magandang Tanghali, Mayor. Daytoy ni Rin Sarol, Supervising Administrative Officer, it is City Information Office. Hantayo unay nga pabayaganan, amok nga kayat yung maamuan, iti latest updates from the City Information Office. Daytoy, iti nalalami nga news or balbalita iti napalabas nga lawas. Magandang tanghali sa Cebu City, magandang tanghali Kalinga. At narito ang mga balita para sa programang Magandang Tanghali Mayor. Tanghali Mayor, ngayong February 26, 2000. Sendro, pinayuhan ang publiko na huwag itapon ang mga basura sa mga sementeryo. Kasunod sa mga ulat na walang habas na pagtatapon ng basura sa loob ng mga pampublikong sementeryo sa lungsod, Resources Office ay humihiling ng suporta ng publiko na maging responsable at tumulong sa pagpapanatili ng kalinisan sa mga pampublikong sementeryo. Ayon kay George Andres Padilla, ang Senior Environmental Management Specialist ng Senro, ang mga pampublikong sementeryo ay hindi tapunan na lugar para sa basura ng mga tao. Ngunit ito ay himlayan ng mga yumao. Sa mga tweet, dapat igalang at hindi malapastangan. Ang basurang itinapon sa mga sementeryo anya ay hindi makukuha ng mga garbage collectors. Ang hindi responsableng pagtatapon ng publiko ng kanilang mga natirang pagkain, plastic wrappers, ginamit ng mga face masks at face shields, mga dumi ng tao at hayop, kasama na ang labis na materyales na ginamit sa pagtatayo ng mga libingan. At ang mga gamit ng mga namatay na naiwan sa makitid na eskinita sa mga sementeryo ay isang issue sa kapaligiran dahil maaaring makapolyut hindi lamang sa mga sementeryo kundi pati na rin ang mga nakapalibot na komunidad, sabi ni Padilla. Upang magkaroon ng mas malinis na sementeryo, hinimok ni Padilla ang publiko na obserbahan ang wastong pagtatapon ng basura kapag pumupunta sa mga sementeryo o itapon ang kanilang basura sa mga itinalagang lugar ng koleksyon at huwag itapon sa kung saan man. CSWDO nanawagan sa mga biktima ng karahasan na ipagbigay alam agad ang pang-aabuso sa otoridad. Sa pinaigting na kampanya na tapusin ang lahat ng uri ng karahasan sa kadalasang nakakaapekto sa mga bata at kababaihan, ang City Social Welfare and Development Office ay nananawagan sa mga biktima na i-report ang pang-aabuso sa mga otoridad. Ayon kay Social Welfare Officer 2 Maricel Turgay, ang mga biktima na kababaihan at mga bata ay bibigyan ng mga intervention na kailangan nila kung magpapasya silang magsalita at huwag na lang manahimik. Sa kanyang karanasan sa paghawak ng mga espesyal na kaso, naobserbahan ni Dorgay na may mga biktima na hindi nagre-report ng pang-aabuso dahil tinatakot sila ng abuso at naimpluwensyahan na huwag nang ipagbigay alam sa otoridad. Dagdag pa ni Dorgay na paulit-ulit ang tinatawag na cycle of violence sa loob ng tahanan kung ang biktima mismo ay tumangging humingi ng tulong. Sinabi rin niya na walang dahilan upang hindi mai-report ang pang-aabuso sapagkat sinisigurado naman nila ang proteksyon ng biktima sa tulong ng Philippine National Police at ang Barangay Council. Sabi pa niya,
na ang mga bata ay hindi dapat manirahan sa isang mapusok na kapaligiran habang ang mga kababaihan ay hindi dapat magtiis sa isang mapang-abusong relasyon, dagdag ng social worker. Kasama ng pang-aabuso ay ang trauma na sinabi ni Dorgay na maaaring gumaling sa pamamagitan ng wastong intervention tulad ng regular na counseling at pag-refer sa mga centers na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga inabusong individual. Inulit ni Dorgay na ang Republic Act 9262 o ang Violence Against Women and Their Children ay nagbibigay ng proteksyon sa mga nabiktima ng pang-aabuso. Mga partner agencies na mga grupong sumusuporta sa CLGU, masigasig na nagtrabaho sa pagtugon sa COVID situation sa lungsod. Sa nakaraang 4 na araw ng aggressive community testing na ginanap sa mga piling barangay, nasaksihan ang kooperasyon at pagkikipagsosyo ng lahat ng mga concerned agencies at mga support groups. Ang mga uniformed personnel ng 503rd Brigade ay nag-ikot sa 10 mga barangay para sa information dissemination at nag-assist sa mga swabbing testing sites. Dumating pa sila noong linggo upang tulungan ang City Social Welfare and Development Office sa pagdadala ng mga food packs na ipinamahagi sa mga individual na nagpositibo sa COVID-19 bilang resulta ng aggressive community testing. Samantala, dinagdagan ng mga tropa ng PNP personnel, PNP SAF contingent at Police Trainees Tindig Gasad Class Charlie Company sa pamamahala sa mga swab sites at tiniyak ang kaayusan sa mga lugar. Noong February 20, ang mga tauhan ng SWAT at PNP Tabuk ay nag-deploy sa mga itinatag na mga checkpoints ng 2 apektadong mga barangay upang 24/7 na magbantay sa 14-day temporary lockdown sa pakikipagtulungan ng mga opisyal ng barangay at mga health workers. Bukod dito, nag-ikot ang mga kawani ng City Health Office at ng 3 rural health units sa mga apektadong barangay. Sinuri nila ang kalagayan sa kalusugan at mga pangangailangan ng mga residente, partikular ang mga buntis, senior citizens at mga bata. Ang City Disaster Risk Reduction Management Council ay walang tigil na nagtatrabaho mula pa noong nakaraang taon na namamahala sa OPCEN ng 24/7 at sinubaybayan ang lahat ng mga iba't ibang mga isolation facilities. Maingat na minonitor ni Mayor Darwin C. Estraniero ang mga kaganapan at siya mismo ang nag-facilitate sa mga probisyon ng mga relief aids sa mga apektadong individual. Binihag niya ang kanyang pasasalamat sa lahat ng mga partner agencies at sinabing hindi ito magagawa ng CLGU ng mag-isa at sa pamamagitan lamang ng kooperasyon at magkasamang pagsisikap ay maaari nating labanan ang pandemyang ito at matiyak ang kaligtasan ng bawat Tabukenyo. Education campaign sa Collective Negotiation Agreement, pinaigting ng CTEA. Nitong ika-23 ng Pebrero ang unang araw ng City of Tabuk Employees Association o CTEA para sa information drive nito sa Collective Negotiation Agreement sa mga kasapi nito kasama ang kanilang ratification sa draft na CNA. Ang CNA tulad ng tinukoy ay isang kasunduan sa pagitan ng CLGU Tabuk at CTEA na magsusulong ng kapwa-pakinabang para sa mga empleyado at management at sa gayon ay magtatatag ng isang maayos na working environment na magre-resulta sa magandang pagtugon sa paghahatid ng serbisyo publiko. Ayon sa Pangulo ng CTEA na si George Andres Padilla, nilalayon na aktibidad na lumikha ng awareness sa mga miyembro nito na binibigyang diin ang mga amendment provisions ng draft CNA. Ito ay nilaan din upang makakuha ng mga komento at rekomendasyon mula sa mga miyembro at pagkatapos ay mapagtibay ito bago maipakita sa pamamahala ng LGU Tabuk City para sa approval. Kasunod nito,
ang naaprubuhang CNA sa pagitan ng pamamahala ng LGU at CTEA ay prerequisite sa renewal ng pagpaparehistro ng Employees Organization na mag-expire sa May 4, 2021. At yan ang mga balita para sa Magandang Tanghali Mayor ngayong February 26, 2021. Magandang tanghali. Ako po si Reddy Retotal ng City Information Office ng Tabuk. Naimbag adamag kailian. Madama nga mararamigan ti 100-bed isolation facilities sa Jay Abay ti Temporary Treatment and Management Facility ijay Barangay Agbanawag. Mabalinan nga mausar daytoy iti maudi a lawas bulan ti Pebrero. Agserbi daytoy nga isolation ward para ti amin nga agpositibo iti COVID-19 virus nga asymptomatic. Tapno masiguro iti pagsayaatan ti pasyente, parte ti plano ken disenyo na daytoy nga smart prefabricated house ket komportable a duwa a kwarto with toilet and bath, air conditioning unit, television set, and Wi-Fi ready rooms ti tunggal kwarto. Adamet ti recreational area nga manamnama tapnohaan launay nga madagsenan iti panaka-isolate iti maysa a nagpositibo ti COVID-19 virus ditoy Tabuk City. Parte ti land preparation ket ti septic tanks, pipeline electricity, and street lights. Ditoy metlang nga maikabil ti 15 million worth RT-PCR pop-up laboratory tapno nadardaras iti pag-identify ti tao nga addaan ti COVID-19 virus. Mas makatipid ti CLGU tahaan nga masapol nga ma-quarantine ti amin nga returning residents or returning overseas workers na sumrek dito'y Tabuk no ti swab results da ket negative. This will ensure speedy and reliable swab test results tahaanen nga masapol nga iyapan ti swab samples ijay syudad ti Baguio wenno to Gigaraw. Once completed, haan nga umabot ti 2 to 3 days ti waiting period no diket 2 to 3 hours laingen ti mauray. Tapno maamuan ti swab test results. Napagnanuan ti City Interagency Task Force headed by City Mayor Darwin C. Estraniero nga kasapulan ti 100-bed isolation facilities and RT-PCR pop-up laboratory tapno komportable kinadadaras ti serbisyo nga may paay para ti amin nga Tabukenyos ang nagpositibo ti COVID-19 virus. Dawaten mi ti partisipasyon ken kararag ti tunggal maysa tapno maisalakan tayo iti daytoy a pandemya. Let's all together say, we heal as one. No adda ti damag wenno kayat yu maamuan panggep ti CIATF guidelines and proyekto ti Tabuk City, please visit and follow Tabuk City Kalinga, the official Facebook page iti CLGU Tabuk. Diyos ti Agnina. Follow Tabuk City Kalinga, the official Facebook page iti CLGU Tabuk. Diyos ti Agnina. Okay. Thank you so much, Ma'am Ana Maris Maymaya, for that feature report. Kastamat, kin pasalamatan tayong matlang ni Sir Redentor Retotal para digitoy updates or Tabuk City updates nga nakalap iti City Information Office idi napalabas nga lawas. So kakailian, we are back ti daytoy nga programa Magandang Tanghali Mayor. But before anything else, no kayat yu or ada itiket yung adamag panggap iti programs, announcements and updates iti City Information Office kastamot iti City Local Government Unit of Tabuk. Mabalin kayo nga ag-text dito'y hotline ni or hotline iti radyo natin for Globe subscribers. Please text 0945-147-1092. Para mat iti smart subscribers,
please text 0948-088-9709. Kailyan, basaan mi, de gita nga damdamag or suggestion nga kayat yung ipatulod tasong-batan apo ni Mayor Darwin C. Estranero ti digita nga damdamag yo. So, before tayo nga tawagan or i-connecta dito nga linya kini Mayor Darwin C. Estranero. Okay. Ada parte iti programa ta na postpone na itantatantan piman detoy nga interview tayo kini Sir Julibert Aquino. Isuna iti City Agriculturist dita Office of the City Agriculture Services nya. So iti pagsasaritaan ni kini Sir Julibert amok nga adu iti nakatutok ditoy ta adu iti agap-abang iti programa iti Agriculture Office iti syudad nya. So na itantanda itoy gaputa we have to give way to the announcements, special or urgent announcement ni Mayor idi na palabas nga lawas. So having said so, adan ti oportunidad tayo nga kasao isuno itatta ta I think he is already on the line. Okay, habang agkonekta tayo itilin niya kini Sir Julibert Aquino. Again kakailyan detoy nga programa mabalin kayo nga bumisita ijay Tabuk City Kalinga, the official Facebook page. It is City Local Government Unit of Tabuk. No ada iti kayat yung nga maamuan nga announcements kastamet digitoy updates panggap iti Tabuk City Government mabalin kayo nga bumisita ijay kasparigan kuma detoy General Community Guidelines naka-flag ijay apo mapanyo lang i-click or i-search then i-click iti Tabuk City Kalinga Facebook page na sakbay amin habang agkonekta tayo iti linya kini Sir Julibert Aquino, our city agriculturist. Kahit kuman nga kablaawan pa di gito'y kakadwa tayo dita City Hall nya madamadang agla-lunch despite nga no lunch break ket ni intugot dan sa iti makanday di opisina da nya happy eating kinyayo amin mga colleagues nga madamang agdingding itatta. Kakailian, time check, it's already 12:24. Antabayanan yung mutlang kakailian, ada ni Mayor Darwin C. Estranero nga makasao tayo madamdama nya malpas detoy interview tayo kini City Agriculturist Sir Julibert Aquino. Isuna iti head iti Office of the City Agriculture Services. So, okay. I think Sir Julibert is already on the line. Our subject matter ang i-discuss ni Sir Julibert itatta ket detoy City Local Price Coordinating Council nga naangay idi February 3, 2021. Kinamok nga adu iti nakaantabay iti projects or announcements iti OCAS or Office of the City Agriculture Services. Isuna mismo kakailyan iti sumungbat no adaman iti ipatuludyo nga damag or suggestion kanyana. Naimbag nga malam Sir Julibert, magandang tanghali. You're already on the line, sir. Hello? Okay, while we are connecting again, narigat sa iti linya tayo. Hello, Sir Julibert. Okay, sir. On Yes, sir. live can, sir. Kablaawang pa lang, di gito'y listeners tayo. Iti Tabuk, di gito'y agdingdingag, iti magandang tanghali, Mayor.
Okay, naimbag nga bigat tayo motor dita radyo natin. Kin niya po mayor, dingding nagtata, kin nagiti amin nga manalon dito di Holtabok, kin kasama iti intero nga Kalinga sir. Good morning. Okay. Magandang tanghali, Sir Julibert. Pasensya tani. Tatata lang na-postpone or naitantan dito'y interview ta. Gapo nga rod ta ada iti urgent matter nga kayat nga i-announce ni Mayor idi napalabas nga lawas niya. Okay lang sir. Oo. Sir Julibert, may I suggest nga umadayo ka basit dita radyo ta haang ag-feedback dito'y pag sa dito'y conversation ta. Awan radyo dito. Okay. Okay nga rod. Actually, tata sir, dapido pag madamati waras tayo dito pato nga makanti saat at nga medyo hindi rupote ayan pinapintas. Okay. That's good. Sir, medyo ibusan tamanan iti oras. Irugitan detoy nga interview niya. Sir, ada iti naangay iti February 3. Deto'y City Local Price Council meeting niya, ijay Office of the City Mayor. Sir, kindly define the role of deto'y opisina tayo as a member of CLPC. Okay, sir. As a member, iti dating Local Price Monitoring Council, sir, kat iti role, iti opisina, iti agriculture, kat sa kami dijay membro tayo ijay apan nag-monitor kadagiti prices kadagiti agricultural producter ket tikas ti kwata yutoy apan tayo amin i-monitor dagiti prices iti dagiti agricultural product, then we will submit it to the DTI, sir. So dijay iti role tayo, sir, i-submit tayo iti report iti DTI. Panggapmat iti presentation anya iti impresent iti Office of the City Agriculture Services idi napaayab kayo dito CLPC. Siyempre dahil si panagnato ti sir, panagnato iti magasgatang na tasla iti gulay, prutas, and of course iti ni karni. Nagkaroon na iti karni si baboy kasi amo tayo mo nga talaga nga medyo na-short si baboy tayo, short na nagkita sa mga produkto tayo sa agricultural product. Ito nga nagkita sir, iti lang ang concern nga naidanan tayo. Sir, ada iti agriculture prices fair based on your research. Anya nga ta digitoy na i-report mo idi nag-meeting kayo. Ito'y agricultural prices fair. Actually, sir, kasi we already submitted that report. So, awan kanyak lagi detalyado na, sir. Si kuana dito kat amin nga product, iti agricultural product, sir, kat talaga nga adangin matuan na. Ada talaga iti adangin matuan na, sir. Oo. Ada nga ta, so as you've mentioned, awan iti detalye niya. Sir Julibert, panggapmat iti programa, iti office, iti agriculture, anya nga ta digitoy programs and services, iti opisina yo, nga naapektohan or naapektaran gapu ditoy lockdown. Actually, sir, dito si mensahe na concern tayo tata. Manipo di nag-lockdown tayo, di naglugiti ECQ, dito nag-ECQan tayo. Ato ti medyo natambay nga programa ti opisina tayo, si Department of Agriculture, si local government unit, gapo nga rot tada ni pati enhanced community quarantine. So, dagiti nga program, so dagiti na apektaran, sir. So, dagiti kuna tayo nga dagiti distribution, iti cash assistance, nga dagiti RAFA, dagiti rice resiliency rice program, iti RAFA, nga financial, kat dagiti target tayo nga dapat nga may distribute, iti during that time, kat talaga nga nag-starting na sir. So,
inuray tayo iti nalpasan iti ECQ sa tayong tumanin in move wino in go dito nga program. Dito di may isang sir, dito nga di tagpa 5,000 nga alalaon dagiti farmers nga beneficiary nga qualified iti land bank. Bawal mo kaming sir iti agkumpul-kumpul wino dati grupo ito nga na-hampered dagiti sir nga programa. May katwa dito ni distribution tayo iti dito ni RRP. Dito RRP nga kunada dito Rice Resiliency Program. So dito jay panakai kung baga dito nga DJ resibo nga incentive farmer nga ginatang na nga fertilizer kat ma-reimburse na sir iti may reimburse na jay good for 2 bags nga kuha per hectare ito de sir ti maalada iti dayta nga RRP. Kat ito atat nga inrugi tayo manin sir dagito madama manin ti distribution na kat iti under iti RRP ada iti naiwaras tayo nga area of 10,287 nga good for 10,287 hectares sir. Can that be in under iti component in that fertilizer sir actually kat madama pa lang dati batuan batu batingan nati bat sir. So dati iti madama sir nga dagitoy dagi na trap ino na naganan na stop basit iti ECQ. Sir. Okay. So adapay sir dagitoy dato mga nga program kasla iti corn program adamat lang cash assistance sir nga medyo na isardeng tayo idi dato'y corn cash and food subsidy for marginal farmers. Dato'y sir kat adati beneficiaries to yung 261 beneficiaries kat before iti lockdown in Rugimi dato'y so dagiti amin tinapitaran sir. Kat actually nagtatamad sir medyo malpasan sir dati distribution na alam kita dagitoy ijay OPAG ijay Office of the Provincial Agricultural iti panakaiwaras sa detoy kat alaen iti may nga manalo ditoy iti corn farmer kat 3,000 worth 3,000 ay cash nga 3,000 sir santo jay worth 2,000 ito dagijay maitid nga food subsidy na. So di 2,000 katray chicken kin egg dagi sir jay all in all 5,000 sir ti maala ti may nga farmer jay. Okay. May tapay sir assistance mat lang iti free nga so adati na identify tayo nga 110 beneficiaries kat before the ECQ nakaiwaras tayo iti 55 nga farmers so na-stop the 55.5 but now ongoing matrahem iti distribution na sir dagitoy. Okay. So amin affected nga digiyay Sir Julibert ket naapektaran gapo iti detoy pa naka-declare iti enhanced community quarantine, correct? When sir baka mapaymet no antay nga tumungpal kadagiti protocol dagiti executive order ito nga di sa tinapitaran. Ada pa sir dagiti project implementation like for example detoy corn program ada iti ongoing project tayo nga solar irrigation project kasi pagapuan na dagiti nga materialis na sir kat agapo Manila ito nga medyo napagtakpagsit gapo dati ECQ tayo but di nagrugin si ECQ sir at least nga medyo namayatan si Taraynan sir. Good to hear nga nagsublin or nagresumen iti project o aktibidades iti Office of the City Agriculture and Services. Sir Julibert, anya pa ba iti digitoy programa nga naapektaran gapo iti ECQ? Anya digitoy
akas in-mention mo itatay nya ada digito'y programa nga affected nga talaga. Anyamot digito'y programa nga nag-resume idi na lift dito'y ECQ. Okay, sir. Idi last week, nag-resume tayo kadagiti programa nga madama nga may implement, kasla iti implementation ti program iti local government unit nga ito ti tatauluan ni Apo Mayor. Ito dagiti tata at dati portis tayo matlaeng iti local government unit nga certified teacher para kadagiti man. Okay, na-disconnect tayo kini Sir Julibert Aquino, the city agriculturist. Padasan tayo manen nga i-connect isuna while we will finish this conversation. Damdama basit kat makasao tayo matlang ni hopefully nga hanga busy ni City Mayor Darwin C. Estranero itata nga programa nya. Padasan tayo matlang nga kontakan isuna. Palpason tayo lang basit digitoy report ni Sir Julibert Aquino, our city agriculturist. Tani adu iti issues nga nakolekta iti research department iti city information office panggap iti opisina ta marapat lang nga isuna iti sumungbat nya. Okay, Sir Julibert. Okay, while we are connecting kakailian, na report itatay ni Sir Redentore Total digitoy agbasbasura ijay si sementeryo nya. So talaga nga makapaalarma met nya. According to his report, ada iti nagbabasura ijay sementeryo. So marapat lang ikantayo iti warning digitoy nga mapan nga agbasbasura ijay. Ti kunana kasunod sa mga ulat na walang habas na pagtatapon ng basura sa loob ng pampublikong sementeryo sa lungsod nya ng City Environment and Natural Resources Office ay humihiling ng suporta ng publiko na maging responsable at tumulong sa pagpapanatili ng kalinisan sa mga pampublikong sementeryo. Although han tayo nga makapaspasyal ijay basit kakailian, dito ititipli iti City Environment and Natural Resources Office nya ni Sir Georgie Padalya mismo iti nagibaga nga agap apila nga let's continue maintaining our cemeteries clean nya. Tani syempre di kita iti nagnagyanan iti loved ones tayo. I think Sir Julibert is already back on the line. Sir, as you were saying, anya digiti opisina nga nag-resume idi nailif iti ECQ. Hello, Sir Julibert. Sir Julibert, you're back on the line. Hello. Okay, Sir Julibert. Sir Julibert? Hello? Okay, while we are reconnecting to Sir Julibert Kakailian, ada ni Sir Julibert itata ijay dupag ta ada iti madama nga distribution ijay iti programa or digitoy beneficiary da iti rice program nya. So Sir Julibert, okay, that's okay Sir Julibert. Okay, while we are connecting to Sir Julibert, adamot lang iti in report
ni Sir Redentor total itatay panggapmet daytoy CSWD nga nananawagan sa mga biktima ng kaharasan na ipagbigay alam agad ang mga pag-aabuso sa otoridad. Nya, ditoy inganyo na, digitoy kababaihan, digitoy iina nga ay report da kuma digitoy abuses nga maranranasan da ta they are protected ti VAUSI law or Violence Against Women and Children Act. Okay, Sir Julibert. Hello, Sir Julibert. Hello, sir. Sir Julibert. You're back on the line. Hello, Sir Julibert. Hello. Okay, talagang narigat nga makonekta itilin niya kini Sir Julibert. So while the airwaves katampay lang clear niya, talagang as adang amin digito'y programa iti Office of the City Agriculture Services nga naitanta-tantan gapu daytoy ing enhanced community quarantine. So for the listeners who just tuned in, i-report na kakailyan mga kasama sa radyo natin itatay nga ada digitoy rice programs, distribution of corn, nga naitantan gapu ditoy enhanced community quarantine. Ngam by the time met nga nailift ditoy enhanced community quarantine, nagresume pagdagos iti opisina iti Office of the City Agriculture and Services. Tapno may kan digitoy iti talaga nga serbisyo, may kan digitoy tagatabok iti serbisyo. In mention na lang kakailyan tatay digitoy nang nangyari idi City Local Price Council meeting held last February 3, 2021. For everybody's information, dito'y City Local Price Council ket isuda iti agprotekta or ited iti restriction iti panagnato iti prices dito'y Tabuk City. It could be prices iti goods, it could be prices iti meat products nya, isuda iti agregregulate. So isuda kat naangay iti February 3, 2021. Ijay Office of the City Mayor. Kadwana nga naangay ijay or kadwana nga membro ijay iti DTI headed by our new provincial director ni nalipatak. Isumot lang iti may sa guest tayo kumaidi na palabas nga lawas nya. Kadwa namot lang ijay ni Doktora Carmen Wanas nga isu iti assistant veterinary officer tayo. Nakadwa tayo mut lang ni Doktora Carmen idi ta isu namot lang iti nang ibinsa-binsa iti report na ijay ijay CLPC ya. Iti issue kuma nga sungbatan ni no makonekta tayo ni Sir Julibert Aquino digitoy restriction in buying agriculture products such as palay, corn, and the like. So while we are connecting him to us digitoy linya tayo kakailyan, please hang on tani madamami nga isimsim pa digitoy nga dilinyami ta masungbatan na digitoy restriction in buying agriculture products. Anya nga tamet digitoy city ordinances being implemented in buying farm products. Madamdama lang basit kailyan while the line is clear, isuna mismo iti mangibin sa binsa digitoy nga city ordinances tapno maprotektaran iti both consumers kin digitoy farmers tayo nya. Adare ito may sa damag our
the authorities strictly implementing these city ordinances? Of course, they are strictly implementing these ordinances nya. Ngem, ikan tayo isuna ti gundaway nga mang explain nuan nya digitoy nga city ordinances. Digitoy dealers outside city province allowed ba isuda nga glaku or gumatang ditoy syudad tayo. Digita iti sungbatan madamdama basit ni Sir Julibert nya anya pa iti nya ti epekto iti dating execute para iti farmers anya iti naging programa iti city local government unit through OCAS or the Office of the City Agriculture and Services tapno malabanan or maikan iti suporta digitoy fa farmers. And thus, this affect prices of agriculture products in the city. Okay. Hello, Sir Julibert. Yes, sir. Okay. Welcome back. Yes, sir. Oo, pasensya sir medyo madinsa iti signal. I don't know no da kami ti ada problema na or dita ayan mo dita dupag. Well, sir, actually kat na mayat matiti na ko access tayo. Pero kami, sir, I'm sorry kasi madamati distribution data iti livelihood program iti Dupag and Bagong Bayan iti so dito jay duck rating. So ada kami kada Sir Gupaal nga mangi award data dito nga pato kada gito beneficiaries iti Dupag ken Bagong Bayan nga isa taon ni Apo Mayor ni Sir Henry Tatay. Okay. Iti under iti saad program, sir, iti special area for agricultural development. So ituloy tangaro digitoy ni nabinbin nga damdamag nga sikalang sa iti makasungbat. Yes, sir. Sir, anya nga ta digitoy restriction in buying agriculture products such as palay, corn, and the like. Anya ti, hello, sir. Digitoy restriction ada ba iti mangingilaplapad iti panagbayad or pananggatang iti palay, corn ditoy Tabuk City. Sir, ti pagkamok kita open trade tayo mat iti Tabuk. Iti when it comes to market dagiti agri products ket open ti ko tayo toy kasla nga may nga na monitor ni sir ada iti organisasyon nga min dagiti nga traders no kaspaligan ti palay traders nga dagiti sumrak dito nga gapo iti other provinces ket kasla may connect da kanya da na handa kaslangan handa nga makadirekta kadagiti manalon. Well, okay na sa sakit di sa open lang tama sa may iti ayan tayo, sir. Oo. When it comes to market product. Oo. Kunam open iti other dealers from outside Tabuk, correct ba di ay? Panag-awat ko? Oo. Open da nga may ayan tayo, sir. Nga ako iti produkto tayo. Kaya lang coordination iti dagiti ni organized groups kadagiti farmers ay dagiti traders. So haanda nga agdirekta nga gumatang or aglako masapol nga i-coordinate dapay, correct, sir? Wan sir, iso damot laeng dagiti kailyan tayo iti nga traders ti kaslang maki-coordinate damat lang kanya datap no napintas mat lang ti flow iti kwanti product tayo agricultural product tayo Sir Julibert, in your own opinion, advantageous ba daytoy para iti farmers tayo nga i-allow tayo digitoy outsiders nga kuna tayo nga aglako
kin gumatang ditoy uneg iti syudad. Sir, pakiulit. Advantageous ba daytoy? Di ba kunam as imbagam itatay? Mhm. Si may opinion, sir, na kwada ito, si dating amin, mabalin kumalata nga direkta, dagitoy nga nga traders, for example, iti mais kada palay, no iti dating amin circuit mabalinda nga dumiretso iti farmer. Mhm. Well, ngayon ada dagito nga organization iti pagkaamok circuit advantageous mo takit di sa dagito yung tagatoy nga traders tayo kat isudan nga mismo iti kasla nga direct nga manggatang kadagitoy product dagitoy manalon tayo. Mhm. So, sir. Kas ano nga mo ta syempre on the part of digitoy di dealers nga gumatgatang metlang iti digitoy local dealers ta ada iti madingdingig tayo nga sayang gusing nga ni haan tayo kung mga i-allow digitoy outsider nga kumpanya i-prioritize tayo kuma. How do you handle this, sir? Issue. Ito nga ron tata, sir, nga amin iti role tayo iti opisina kin dagiti concern agencies nga mangkikita like iti kasla iti DTI, agriculture and other agency nga mangkikita kadagiti nga concern kat actually katatakit panay organization ngamin, sir, panay organization kin associations cooperative ngamin iti makikita tayo tatangan na sayaat nga marami iti karkaro iti market iti product tayo. Mhm. Pag kunam, sir, detoy maapektaran nga ta iti presyo iti agriculture products nung i-allow tayo digitoy businesses outside nga aglako kin gumatang ditoy uneg titabok. No, para kanya sa akit taan ko mga affected total kuamat ito at masursuros nga standard ko mga presyo. So siguro siguro nga mabalin nga i-manipulate dagiti traders dagiti daptoy tabok iti nyaman nga presyo kasi adamat ti kasla nga sursuruten ti dagiti traders anyaman nga buyer nga standard kuma nga masurot nga presyo tapno ti kasta saan nga rin anyat kayat da nga presyo kat iso. I see. Ada iti detoy siguro iti serbi iti CLPC nya tada kayo iti mangi monitor kin agri research no ba digitoy nga presyo tama protektaran iti farmers kin agriculturist tayo ditoy tabok. Well, sir, actually kat adamat dagiti kasla ti NFA kadapat ada standard, sir, nga dagiti nga presyo. Nga haa nga mabalin. Kas ano yung nga maimon monitor digitoy, Sir Julibert? Actually kat akan kandak tayo, sir, iti price monitoring kat karaman na, sir, dagitoy. Pila ang problema tayo awan iti ko na tayo nga awan ti right tayo nga mangidiktar wino mang kwa iti anyaman nga aglasting kadagiti kuwata no kasi ti magmagna nga presyo awan ti role tayo, sir, kataan tayo nga mabalin nga idiktaran so nga ibabam no kasi ti presyo kasi, sir, ti role tayo lang ag-monitor tayo lang nga talaga. I understand. So da kayo kataga monitor lang. So no ada iti rekomendasyon yo ada lang ti persuasive effect na diyay niya. Correct ba dahil, sir? Kasla sir ada kasla ada ti kasla nga meeting ti different agencies concerning dagitoy nga activities iso dagiti rumoran na ket iso dagiti ti makikita nga no siya nga may, sir, no panggap iti
panagit na ti presyo kadagit ti agricultural product ket adati role iti kanya ka ket adati role iti sanggunian panlunsod ti isoda iti maysa. Isuda iti taga panday iti ordinansya nya. Well, sir. Okay. So that being said, anyapay ba Sir Julibert iti announcement iti office? Okay, actually kat dito oray no kastoy iti kasasaad tayo sir nga dito pandemic ongoing la tamot dagiti ado nga programs tayo kasla iti programa iti local government nga idadauluan ni Apo Mayor kat so dagiti kasla dito iti balong agro-food center tayo nga mintata at dagiti programs nga funded by of course the local government unit nga mabalin tayo nga maipaay kadagiti manalon both individual kin organisasyon kasla dito about iti poultry about the dagiti planting material sir dagiti ket punpunduan iti local government unit nga di ko nakaroon nga dadaulwan ni Apo Mayor ket dagiti ongoing lata nga programs tayo like dagiti fingerling production adamat dagitoy then dagiti karkaro tata nagakatmet nga agmula-mula iti kailyan tayo ada dagiti pinorchis manen iti opisina tayo nga vegetable seed ito dagiti iti may isang ipupos tayo tata actually dito itabok talaga nga kurang tayo iti vegetables ket ada DJ madama nga programa tayo nga DJ ni gulayan sa barangay ket so dahil tata sir madama iti barangay dito ket nangi program tayo manin for this next season iti dito nga program tapno tikas ket aming organization ko ket maki-participate dito sa adamot lang si kuana dito sir nga inaramid mi nga palitsan winno contest ket adamot lang tikas prices na dagito except DJ libre nga maited kanya da nga bing-ikin materials like garden tools kasi kada kwa ada pa iti cash prices na nga maited iti local government unit. That being said, Sir Julibert, kas ano nga ta digitoy agdingding tata nga maka-apply iti programa iti agriculture office. Yes sir. Kas ano da nga ta nga maka-apply iti digita nga in-mention mo nga programs yo, Sir Julibert? Okay. Okay, while we are connecting to Sir Julibert once again, dawatan tayo lang iti panghuli nga mensahe na iti daytoy nga programa. Nya padasan tayo nga i-konekta taamok nga adu iti nakaabang nya iti daytoy last question tayo no kas ano tayo nga maka-apply iti programa iti Office of the City Agriculture and Services. Okay, while we are connecting, time check, it's already 1 p.m. in the afternoon. Limabas manan iti mesa nga oras nga diskusyon. I am very sorry we are having technical lapses kakailian ngem amok nga adu iti naadal tayo iti detoy nga conversation with OCAS or our city agriculturist Sir Julibert Aquino nya from the Office of the City Agriculture and Services. Okay, mukhang hantayon nga makonekta, hantayon nga agmadi-madi iti signal. Akas imbaga ni Sir Julibert ada ijay dupag nya ada iti madama nga distribution da iti patpato
He is actually with Sir Henry Gupaal Ijay, representing Office of the City Mayor. So, that being said, ni hantay nga na malmalayan. It's already 1:01 in the afternoon. Nalpas manen iti mesa nga oras nga panag diskusyon ti daytoy nga magandang tanghali, Mayor. But before anything else, kaya't kuman nga kablaawan, digitoy listeners tayo nga nakatutok via live streaming nya. Hello, kini Casper Malabaco. Yeah? Hello, Sir Casper. Kin Leonida Kadalig Abadilla. Hello, kinyayo, and happy listening. Okay, that being said, kakailian, thank you very much for listening and tuning in. Ito'y nga programa. Nalpas manan iti may nga oras nga diskusyon. Please tune in again next Wednesday, 12 to 1 p.m. and next Friday 12 to 1 p.m. Daytoy iti kapagayam nyo rin sa role supervising administrative officer iti City Information Office. Thank you once again.